ka sa inakmanan ng panipaay, iti mensahe, kaya sabay ako may mag-ibasag ng kablawak, iti natungo kan man nakabalid nga Diyos, kadagituin nga panawid, nga isuod ayan, iti damnama, iti panagisalakan, panakikari, iti ako, iti kalaganan, ni ako mo Senyor, mag-ibang kablawak, iti nasal ko na yung bag na bigat na. Kastabot ng tina tayo, iti dahil ng pamati, ina ni Senyora Cecilia, pili na mag-iba, nasal ko na yung bag na bigat na. Kastabot ng nag-itin ko, iti TRC. Kang grunan na overall, administrator kayo, ako, Prinsipe, Dr. Christian, iti mag-iba, drama na iti pag-iyas na sa ko na yung bag na bigat na amin. Naturupan na iti kakapsat na manipod ilauna, kinggana iti ilauli, nasan palibag na magkataanin, agramo mo na ako nagiti sertulos iti pamilyas na. Iti na ito ako nga ang sapa, iti man ti inakmanan, ipaay nga ginsahi. Anata ito, itatati pangibasan tayon, bino isuti ayan, iti agbalin na sarpot kayo, mangidalan, mangitulog, kay nila tayo. Kaya ito'y testamento na ako nakay. So, na ito yung kasga, kumbaga, konsentrasyon tayo na ako. Na pagibasaran tayo, noan niya, nagiti arangilin tayo, noan niya, nagiti masapol na patgan tayo, nanyaman nagiti bilin na, lilindig na. Ito'y tayo nga maagal aminan ka lalpasan iti panawan ni Ama, kanya po Jehova, lalpas bagdan iti panawan ni ako Isu Kristo nga isu ti Diyos Anak, tattaday ko'y may katlo, isu day ko yan, tattati panawan ni Espiritu Santo. Iti kanaganan ni Apo Monsignor Dr. Magiba. Isu day ko'y bugat istaminto, agas, imbasin na katatayo, isu day ko'y iti ang balidan ako nga kay pagpanpandalan tayo na ako no kasano iti panaka-ikari tayo no kasano iti anyaman nga adan sursuro kay tuyan ang pista ng tanan ako. Gusto mo nalawag na unay nga rod nga kunana ditoy pista nito na kulakay ang tunay na anak ng Diyos. So na ito'y napitas na unay no sino ti talagang nakutudlo na anak ti Diyos. Kaya kunanang katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng tao ay matatawag na anak ng Diyos. Intindihin at unawain ninyong mabuti upang alam ninyo kung sino kayo sa harapan ng Panginoon. So, napakaliwanag ko na talaga naman kung tunay nga na sinabi ng ating Ama na hindi lahat ng tao ay matatawag na anak ng Diyos. Ikumpara na lang po natin noong unang panahon ng Ama. Tignan mo, noong unang panahon ng Diyos Ama, ilan lang po ang naligtas? 1 lang, no? 1 na tao. Tapos yung mga hayop na isang paris, babae na laki, lahat ng paris ng hayop, yun lang yung mga naligtas. So, sa tao, sa base sa tao, 1 lang. Ganun po ang hindi lahat naligtas. Kaya yun po ang isang basehan po natin na hindi lahat, gaya na lang sa ngayon, sa panahon na ito, sa dami po ng populasyon ng tao sa mundo, marahil na dito sa testamento ng ating Ama, pupunti. Ilan lang, hindi lahat ay maliligtas. Ganun ko ang ibig kong sabihin ko, mga magulat, mga kapatid. Kaya sa ngayon, sa paniniwala po natin kay Apo Monsignor Magiba, na talagang mababasa po natin dito sa kanyang testamento na mayroon at mayroong totoong pananampalataya. Yun ang isa sa basehan po natin. Kaya hindi lahat ng pananampalataya maliligtas. Mayroon at mayroong tunay na isa yung pananampalataya na isang kaligtasan ng tao na naniniwala sa Panginoon.
Yan po ang masasabi ko dyan, mga magulang na kapatid. Kaya tunay nga na lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, subalit hindi lahat ng mga nilikha ay anak ng Diyos na matatawag. Unawain at pag-aaralan ninyo ito sapagkat ito ang katotohanan. Kahit pa mang panahon ng Diyos Ama, kagaya ng sinabi ko, Jehovah dito sa lupa, hindi lahat ng tao ay tinawag na anak ng Diyos. Ganun din ang panahon ng Diyos Anak, hindi lahat ng tao ay tinawag ng Panginoon. Panginoon Diyos, anak ng Diyos. Muli, sinasabi ko sa inyo, ang katotohanan, ang tao ay nilang ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay kanyang anak. Paniwalaan ninyo ito dahil ito ang katotohanan. Sino ang tinawag ng Diyos sa panahon ng Diyos Ama? Jehovah dito sa sanlibutan. Hindi ba yung mga naniwala at sumunod lamang sa Kanya? Hindi ba sila yung mga taong pupuri at sumamba sa Diyos Amang ito? Oo, sila lang ang tinawag na anak ng Diyos sa panahon iyon. Sila lang ang tinawag ng anak ng Diyos na naitakdang magmana sa lupang pangako. Ito ang gantimpala ng Panginoong Diyos sa kanila bilang kanyang mga anak. Kaya sabi ko nga, nung unang panahon, base sa mga history, mga kapatid, naiilan lang talaga ang naligtas mula sa panahon ng Diyos Ama, one lang, ganun po, hanggang sa panahon ng Diyos Anak, tumuntik rin, Kaya dito, sabi niya, unawain at paniwalaan ninyo ito, noong panahon ng Diyos Anak, sino rin ang tinawag na anak ng Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang mga sumasampalataya at tumupad lamang sa mga kautusan at alituntunin ni Jesucristo ang tinawag na anak ng Diyos. Si Panginoon Jesucristo mismo ang nagsalita at kanyang sinabi sa mga hindi naniwala sa kanya, awa-awa kayo mga anak ng ulupong, mga anak ng makabulo, mga anak ng diablo. Ang mga salitang yan ang itinawag niya sa lahat ng mga hindi sumasampalataya sa kanya. So, ganun po ang history. Kaya kaawa-awa talaga sila yung mga hindi naniwala kahit panahon ng Ama, panahon ng Diyos Anak. Talagang kawawa sila dahil karamihan talagang marami ang nawala. Ilan lang yung mga sumampalataya, mga naniwala sa Panginoon, kaya ilan lang ang mga naligtas. Kaya sabi niya, ngayon, sumasampalataya at tanggapin ninyo ang katotohanan sa panahon ng Diyos Espiritu Santo. Sino naman ang matatawag na totoong anak ng Diyos? Ito ang makatwiran at katotohanan pahayag ng Diyos dito sa mundo sa panahon ito. Siyang tunay ang lahat ng sumasampalataya at tumutupad sa mga kautusan at alituntunin, pangaral at payo ng Diyos Espiritu Santo, lamang ang matatawag ng anak ng Diyos sa panahon ito. Siyang tunay ang lahat na sumasampalataya at tumupuri sa Diyos na buhay, ang Diyos Espiritu Santo, sa panahon ito, lamang ang matatawag ng anak ng Diyos sa tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kung kaya't hindi lingid sa kalaman po natin mga anak ng krusado sa panahon ito. Kung kaya siguro marahil kaya nandito po tayo dahil sa ating Ama, Monsignor Tox Magliba. Wala ang krusado kung wala ang ating Ama, Monsignor Tox Magliba, bilang kinikilala po natin na Diyos Espiritu Santo. Yun po ang hindi lingid sa kalaman po natin yan. Matagal na po yan na alam natin yan. Kung kaya, siyang tunay, sabi niya, lahat ng sumasampalataya at tutupad sa mga kautusan at alituntunin, pangaral at payo ng Diyos Espiritu lamang ang matatawag na anak ng Diyos sa panahon ito. Yan ang pinaka-panatin, ang pinaka-advantage po natin ng mga kusado. Dahil talagang
katawan natin. Yung paniniwala, yung mga nakita natin kay Aklakay, ano? Yung mga lahat-lahat. Lahat na yan, yung mga ninuno natin, mga siguro, marami silang nakita na kamamalaghan, kapangyari ng Aklakay. Kung kaya naniwala sila, pumasok sila sa pananampalataya ng Susado. Bilang kinikilala nila ang Diyos. Sa panong ito, bilang kinikilala po natin na siya ang Diyos sa kinatawan ng Espiritu Santo, kung kaya malalaman natin yan kung sino yung tunay kung sino yung tunay na matatawag na anak ng Diyos. Kaya siyang tunay ang lahat ng tumanggap sa pangalan ng Espiritu Santo, ang Diyos na buhay lamang ang tunay na makatwirang matatawag na anak ng Diyos upang kanilang tanggapin ang biyaya at kalugatian ng Diyos pagdating ng araw. Katutuhan ng katutuhan sinasabi ko sa inyo, lahat na tumatanggap o tumanggap ng pangalan ko, tinanggap na rin nila ang pangalan ni Kristo at gayon din tinanggap na rin nila ang pangalan ng Diyos Ama na nagsugo sa akin dito sa sanlibutan. Kaya ito, napakaliwanag po mga magulang na kapatid. Lahat tayo bilang akusado, kung tinanggap natin sa Aklakay, yung pangalan niya, Monsignor Dos Pagliba, na tayo ang matatawag ng anak ng Diyos. Kung kaya sabi ko dito, kaya ito ang pan ko dito sa inyo, dito sa Rosario Chapter. Kaya ito na yung sinasabi ni Administrador na kailangan pagsabihan po natin yung mga pamilya po natin. Ano? Hindi yung sabi ko dito, marami na pong yung observation ko, no? Observation. Kumbaga, tignan nyo yung kwenta na lang ng pan natin dito. Sabihin na lang natin na 55 family heads. Ano? 55 family heads. Kung mag-asawa, 110 na sana tayo dito ngayon. Kung talagang tutusin na yung kwenta. Plus yung mga anak natin, siguro ito kulang na. Lagpas na hanggang sa labas kung sumatutaw yung pan natin, ano? Kaya yan ko, dyan natin makikita ngayon. Kaya sinasabi ko noon sa inyo yung una o pangalawa, pangalawang linggo. Pangalawang linggo. No? Pangatlo na. Pangatlong linggo. Yung una sabi ko, ito yung sinasabi niya po, Administrador, pero ito ang aayusin dito. Yung one family, one faith. Kaya one faith, one family. Ano? Kasi kapag ganito ang ipan natin, tayo mga magulang, sige, yung kasi natin sa mga magulang, tayo mga magulang, aktibo tayo. Sabi na natin aktibo. Siyempre, kung aktibo ka o bingo ka, tinanggap mo sa Aklakay, kinipag mo yung kagustuhan niya, siyempre, natural na 100% na maliligtas ka. Pero ang kaso, yung mga anak mo ngayon, paano yung mga anak natin? Tayo, masaya tayo na nandito ngayon ng mga magulang. Paano naman yung mga anak natin kung hindi sila aktibo, kung hindi sila papasok dito sa krusado, kung hindi sila tumupad sa mga hili na Aklakay? Wala. Ano? Ganun din, halimbawa, kung yung mga magulang ay yung mga anak naman ang aktibo. Pero hindi naman aktibo yung mga magulang. Mayroong ganyang sitwasyon. No? Mayroong ganyang sitwasyon. Aktibo yung magulang, hindi aktibo yung mga anak. Aktibo yung mga anak, hindi aktibo yung mga magulang. Ganyan, may mga sitwasyon tayong mga ganyan. Ano? Kung kaya sabi ko na kailangan one family, one faith. Ganun, o kaya one faith, one family. Kaya ito, sabi ko, kulang pa itong upan natin kung tutusin, kung sumatulong natin yung census po natin dito. Individuals, ilan kayo si Kuya Ferdinand, ilang kung individuals po natin dito? Less than 200? Yung nakita ko doon sa listahan. Ilan lang tayo dito? 6, 8, 10, 12, 14. 14 dito, gas dito.
O, wala pang 50 yata. Wala pang 50. O, so ibig sabihin, yung 150, one-third lang ang nandito. No? O, kaya ang pag-aralan po natin, kung gusto po natin lahat maligtas, kailangan ikaw na magulang, ikaw na anak, ganun. O ikaw na anak at magulang ang nandito. Or sa sensus na lang ang pagbasahin natin. O, kung tinanggap mo or ikaw ay nakapagsensus, isang bago na yan, tuntos mo na yan. Dahil yung sarili mo, siyempre kung gusto mong maligtas, siyempre ipalista mo yung pangalan mo sa listahan. Yun yung libro ng buhay, yung sinus po natin. Libro ng buhay po yan. Tapos gagawa ka ng mga panyakulagay, lahat ng gusto niya. Bilin niya, ang gusto niya, o di nandun, may na. May ibig sabihin, hindi malinis yung records mo. Ganyan ang ibig sabihin. Pero kung mas maganda nga, sabi ko yung, pati yung mga anak ko nandyan, nakalista, pumunta dito sa simbahan, sumasamba sila sa araw ng linggo. Yan ang titignan po natin. Ilan lang siguro yung mga magulang na may anak dito. Ano? Kaya yan ang problema. Kaya ayusin po natin yan. Kaya sabi niya po, Administrador, gusta mag-mission kami sa mga malayo. Dito na sa mga malapit. Magagastos ka pa sa malayo. Dito na lang. Or, sabi niya po, Administrador, yung dating mga membro, yung mga nanlabing-labing membro, nagbigay mo, yun yung mga kausabi. Pabalikin sila. Yun na po ang number one na i-repost namin ngayon na kung sino yung mga nagbalik loob, returnees, yung mga pumasok sa krusado, bagong membro, yun na yun ang isa sa mga gusto ni ako Administrador na i-report po natin. Ako, yan po. Yung 8 points agenda po namin, na trabaho po namin, pala po yun. Pero ang pinaka-importante sa ako, Administrador, kung meron kang napabalik, meron kang napamindro, napakagandang panayan, report na yan. Kasi napakahalaga yung isang kaluluwa ng isang tao kung maligtas mo. Lalo yung mga nanlamig, dahil usado. Kung napabalik natin, hindi napakagandang balita. Ganun po. Kaya yan ang gagawin po natin dito sa marami tayo dito, kaso manang tignan mo yung pa natin. Sitwasyon kung minsan talaga na kulang. At saka itong simbahan po kulang talaga itong pupuan natin. Kaya by June 20, 2021 or 22, by camera na naman po ng mga aksyonisto at provincial president po natin. Kaya yung mga reports po namin, yan bang i-reports po namin outside parochial service, wala pa akong outside parochial service dito. Kaya sabi ko, sana kung maaari, sana ako, kung meron pa, yung magpapasabi sa bahay-bahay. Kasi yung ang importante dito, yung picture, siyempre, kung tinupad mo, ginawa mo yung trabaho, nagsaldi ka sa bahay-bahay, mga malalayo, may picture. Doon sa opisina, lahat, makikita nila. Entire the world, yung mga kusano, makikita nila. Pati kayo, makikita kung may picture, o may makikita ako. Ito yung tagahuling idea na so, doon na base sa reporting, ganun po. Pero ang pinakamahalaga talaga sa amin sa pinapag-isip yung returnees mga member. Dito, sino pa ang hindi pa nagsakata? Sino din ang pinagsakatan ko? Ang pinagsakatan ni Manong. Mabalipay, duwa. Ibig sabihin, hindi pa kayo hindi pa. Kailangan nagsakata kayo. Hindi, tamang proseso. Yung talagang tinatanggap mo talaga, yung manatak ka. Dahil kami, ilang beses kaming manatak. Mas mabigat pa yung panata namin. At tipa-tipa kami diyan na talaga na kami, puka na kami na kulos na nakay, yung surrender ng bagini, spaghetti kami. So nga, nadagdag sa panati, pati, ako na, sumulot ka, hindi nagsimlaryo ka, hindi napusagramo ka, o sa panati, hindi na ito.
Mismo nagagdagsan. Da kayo mo takta, lumaban-balin, pagsapa ka kayo, nagiging anak kayo, nagiging ka ng maruman, kita itoy, nagiging anak nyo, kailalaan nyo, kakakaasida. Kakakaasidan ko doon yung panawin, si ka nga naganak, garagsak na nisalakan ka ng malidayang katalagitan ng mo hanggang magsalakan. Ay din puntos tayo ako dito, isang lumaban-balin, amin, pamilyang, masakong mabuyo-buy mo, buyudang mo talaga dati ko ano ka. Awisan, may makinis sa subrot, diba? Ito, kadagit yung panahon, nalawag pa lang, nalawa pa lang sa ruangan, lumulong-tulong yung panahon mo. Dito narigligat yung tempo sa sumbrotan. So, mahabang adapay panahon ako, dagiti pamilya tayo, dahil tanto ti pa, siyak to ti aking trabaho dahil tan. Ako anang sabi ko matapulungan dakbat na naganak. Dakay na naganak. Dakay mo ti magpagalit anak yon. Tatlo ng anay ti panay kagari. Naragragsak no kung pamilya mo isalakan. Isjay ti puntos na ako dito. So na ito, ako, hindi lahat ng tunay na anak ko yung Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos, ibig sabihin, kung tinanggap mo sa Kulakay, kung pumasok ka sa Kusantay, hindi rin sa kalaman natin, talagang isa lang ang tunay. Sabi niya dito sa lista dito ng Kulakay. Itong pananampalatay Crusaders of the Divine Church of Christ lamang dito sa una. Dahil noon pa man yung history ng Kusado, magmula kay Kulakay, may tinig na narinig yung naman sa kanyang Kulakay na itatayo mo ito pananampalatay Crusaders of the Divine Church of Christ. Ibig sabihin, ang puntos ko doon, sa Kulakay, ang Kusado may connection tayo sa Panginoon. Yan ang advantage ko natin. Yung mga iba, wala. Kaya naitatabi itong pananampalatay ng Kusado. Yun ang pinakamaganda ko. Advantage ko natin ng Kusado na tayo talaga yung magmula pa man. Kahit sa huli dito sa San Fabian, di ba? Sa yung naging propesya, binagay boses ko, tung na, identity pa tayo. So, identity, for siya mo, na-experience ko ako dito. Na-experience ko ako dito dyan, Chinese hospital, di Manila dito. Paano niya ako maling dito, ako chairman. Siya hindi katwala hindi, oray pa parang na. Hindi hospital na ako chairman hindi, na nagkasakit. O, manong makapulang kami dyan yung hospital, yung adati boses, na hindi pa nakatuan. So, mamatak mo na talaga, na naging boses, na katutungtungan na Kulakay, at pa'y sugal dyan. Na-experience ko ako sa J hospital. Hanggang ka Domingo, hindi pa lang tinisa tayo ko, 8 to 10. Ay na, 7 to 8, pagkita tinisa kay J. Hindi, unang panawin, 2,000, hanggang sa panawin na kumalindi. J hospital, kita ko Domingo na ka na ira na Domingo, maapay ta, nagbulimot sa hospital ng kwarto, naka-private ka na rin. Kita mo ito, nagbigla nga, hospital, nagtibog, naminsan lang ang pero, hindi ko nakikot kami nagilikuan ni ako national president, takan ako hindi, yanti ka rin, tanti ko yanti ka rin, asawa niya kumaling, yanti ka rin, ng iba. Ganyan driver ni Freddy Bulaan, nakulog, natagatalig na. Ako, titag sanggasap na diyay, hindi umay-tibusisan. Hindi nakikot kami amin. Ngayon, yanti ka rin gaya,